Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, rotation and resupply mission ng AFP sa Ayungin Shoal natapos ng walang aberya. Ash Wednesday ngayong araw ng Simbahang Katolika simula ng panahon ng Kwaresma. 2 lalaki arestado sa human trafficking sa Liloan, Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Matagumpay ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa rotation and resupply o RORE mission nito sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kahapon. Sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard o PCG natapos ang operasyon ng walang aberya na nagpapatibay ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea o WPS. Muling iginiit ng AFP ang paninindigan nitong ipagtanggol ang soberanya ng bansa at suportahan ang tropang nagbabantay sa teritoryo. Patuloy naman ang AFP sa pagpapatupad ng mga misyon upang mapanatili ang karapatan ng Pilipinas sa WPS para sa kasalukuyan at sa susunod na henerasyon. Mahalagang panahon ng Kwaresma o Lent sa mga Katoliko sa buong mundo at ang Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo ay hudyat ng pagsisimula nito. Ang Ash Wednesday ay 40 araw na pagninilay at paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa araw na ito, pinapahira ng abo ang noo ng mga mananampalataya bilang simbolo ng pagsisisi at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang Kwaresma ay panahon ng panalangin, pag-aayuno o fasting at pagbibigay limos o almsgiving upang lalong mapalalim ang pananampalataya. Ito ay paanyaya upang mas mapalapit sa Diyos at mamuhay ayon sa kanyang aral sa pamamagitan ng pagsisisi, pananampalataya at pagtulong sa kapwa. Arestado ang 2 lalaki sa isang entrapment operation sa isang resto bar sa Barangay Catarman, Liloan, Cebu, kamakailan dahil sa umano'y human trafficking. Ayon sa National Bureau of Investigation Cebu District Office o NBI SEBDO, nasagip rin ng 5 biktima, 2 babae na may edad 18 at 22 at 3 menor de edad na may edad 14 hanggang 16. Kinilala ang mga suspect na sina Dave Arvin Oro, 29, at Christian Surya Lauron, 19, na kapwa mula sa Danau City. Kasalukuyan silang nakadetene habang ang mga biktima ay nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Natuklasan sa investigasyon na nag-aalok umano ang mga suspect ng sexual services sa halagang 1,500 hanggang 2,000 piso. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 11862 o ang Anti-Trafficking in Persons Act na isang non-bailable offense. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng biktima. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. in thy name, In thy name. in thy name, In thy name. 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 Showing po ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Lord, sustain me, persevere, and commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.